Good morning, guys. It's 8:25. Yeah, we're getting ready to go soon. So since nga may liturgy sa school nila Zeb, dun tayo magsisimbahin at the same time since magre-responsorial si Zeb. I would love to be there and see him. So kaya ako mag-vlog today para ma-record ko din si Zeb sa vlog. So yeah, kumakain pa sila ng breakfast pero alis na kami soon, and then yun, mag-aabang na lang kami siguro sa sasakyan. And yeah, see you later, guys. It's Ash Wednesday today. Yeah, obviously kaya nga tayo pa-attend ng misa. So yun, pero Valentine's din. Although nag-celebrate na kami ng Monday, Tuesday, ngayon ay for Ash Wednesday. Okay? Okay. Kaya na namin pumasok. Nag-worry si Daddy, parang kami lang daw ang parents na attend. We'll see. Eh, na-expect nung dalawa, lalo na si Zeb na nandito kami eh. Dahil sinabi na namin. So, let's see. Ay, lamig. Hindi ko na i-vlog using my camera si Zeb kasi alam ko mabilis lang naman yun, parang 2 sentences lang yata yung babasahin niya. Sa phone ko lang siya na video. Sisingit ko na lang dito. Make me as happy as you did when you saved me. Make me want to obey. Help me to speak, and I will praise you, Lord. Yan, it was ano, wala silang pare. Ang nag-lead is yung principal nila. So, pero naglagay din kami. May ashes kami sa ano. Nag-homily konti. Hindi man siya homily, pero you know, more like maintindihan ng mga bata. And nag-perform yung grade 6 students. Meron silang musical instruments. So, it was nice. Okay, let's. Guys, ano na, 1:15. Nagluluto lang ako ng corned beef. Pwedeng pang dinner nila or yung kakainin nila pag gagaling sa school. Kasi nga, nagkakanin sila minsan pagka gutom sila pag umuwi from school. Anyway, kasi nga, diba, may training ako sa school ko. 2:30 to 3:30 yun. Sabi ko kay Daddy, hatid niya ako. Tapos, so, hindi, actually, 45 minutes nga lang yun eh. Tapos, pagkasundo niya sa mga bata, dumiretso rin siya, sunduin ako. Ayaw niya eh, pero pipilitin ko. Tapos, ayun. Yun lang. Ano yung sabihin ko dapat? Ayun, kaya niluluto ko na to. Kasi nga, syempre, para pagdating mamaya, diretso makakain na sila kung gutom sila. And, yun pala, sabi ko yung supposedly may interview ako today. Well, hindi naman today talaga. Wait nga. Lalagyan ko lang to ng asin at paminta. Ayun na nga, kasi may na-applyan ako sa Calgary Zoo. Nakita ko na mayroon silang opening for retail customer service para dun sa ano na lang, gift shop, yung souvenir shop, ganun. So, nag-apply ako, tapos nag-reply kahapon. Kino-confirm na, kasi ano lang yun eh, contractual, hanggang September 2 lang. So, nung nag-email kahapon, sabi, parang i-confirm ko lang na itong position na to is hanggang September 2 lang, and ganito yung sweldo, or yung rate per hour, kung okay ka ba, ganyan. So, nag-reply ako. Sabi ko, yeah, okay lang. Susi pa ba tayo? Pero, nagsabi din ako na ito yung mga available times ko pag nagpasok ka na. Like, starting May, ganito, like, for example, every Monday, 8 to 12 lang ako pwede. Every Tuesday, ganitong oras lang ako pwede. So, bin-breakdown ko na para din to manage their expectation. Tapos nag-reply, sabi, dahil pa naming exchanges eh, pero in the end, sabi niya,
yung availability ko is not suitable sa needs nila na kasi it's gonna be busy season. During those times, kasi mga field trip from schools, ganyan din nagaganap eh. May, June, July. So, sabi niya, unfortunately, yung availability mo doesn't suit the need for the coming busy season. And mabait pa yung kausap niya, sabi, I wish you luck on your job search and tawag dito, and on your studies pa, o diba? Mabait yung kausap ko sa email. Kasi kung okay dapat kasi, sabi ko available ako for interview today or tomorrow. Nagbigay ako ng specific time. Ayun nga, hindi na tayo mabot sa interview kasi, well, it's a good thing na din, at least, diba, na-manage ko na expectation nila na yung ganito na yung mga certain oras lang ako pwede. So, bukas naman, interview ulit tayo. In fairness, yung sa Calgary Zoo, walang referral yun ha. Talagang nag-contact. Kaya, masaya na nga ako kahit na medyo mababa yung sweldo dun. At saka, hanggang September lang, okay ako. Pero, in the end, hindi rin pala po pwede dahil sa ating oras. So, yung bukas naman is yung kaklase ko yung nag-refer sa amin. And, we'll see din kung anong masasabi nila sa aking availability. Si Sheena din. Siyempre, si Sheena, iba naman yung kanya kasi magkaiba kami ng subject dahil iba yung major ni Sheena. So, alam ko sa kanya, wala siyang pasok ng Monday and Thursday. 2 days siyang walang pasok. Ako, isa lang yung araw ko na i-plot. Actually, hindi pa naman to final kasi sa February 22 pa yung class registration. Pero syempre, nag-try na akong gumawa ng schedule. Ayun, and yun yung na come up ko na yung Friday ko would be a free day. Pwede ako mag-work ng whole day sana. But yeah, we'll see. Anyway, we're going to have 30 minutes or more pa before we leave. So, yeah. Dito na ako guys sa school. Natid ako ni Daddy and susunduin din ako. Yay! Nag-i-snow konti. Ang lamig. Let's go! Hey guys! I'm home! Hindi ako nag-vlog dun sa mismong training kasi nakakaya naman maglabas ako ng camera dun. But, yun. Pagdating ko kasi, I had to go to dun sa parang yung dun sa student association namin kasi kagabi, kahapon, nag-register din ako ng first aid training. So, yung student association, parang every semester, meron silang na first aid training. Tas kasi may certificate yon and subsidized. $10 lang yung kailangan na bayaran. Kapag nag-take ka ng ganong course outside, yung talagang magbabayad ka ng buo. 120, 170, something. I forgot kung magkano siya. Basta 100 plus. So, sabi ko, might as well i-take advantage ko na yung $10. Kasi yung nga, sa mga, may iba akong mga gustong salihan or pag-volunteeran. Yung iba nire-require ng merong first aid training, nire-require ng, ito yung inattendan ko din today. So, sabi ko, might as well, sayang din, dagdag certification din yun. Although, lang yun, 1 year lang yata or 2 years. I forgot yung certification. So, parang you have to retake. Correct me if I'm wrong. I can't remember yung details kung kung gano'n ba yun. Kung kailangan mo i-retake. Anyways, so yun. So, una, nung nag-announce sila, sabi, mag-o-open yung registration ng Monday, 7 o'clock. So, mabenta talaga yun. Lagi siyang mabilis ma-full. So, nag-alarm pa ako ng 7 o'clock ng Monday. Usually, 7:30 ako gumigising para i-prepare yung mga bata. Nag-alarm ako ng 7 o'clock. Pero, wala yung link kung saan ka magre-register. So, minessage ko yung student association. Sabi, ay, na-move yung registration ng Tuesday na, ng 7 in the morning. So, ng Tuesday, kahapon,
nagbayad ako. And then, yun, after mo magbayad, iintayin mo yung confirmation kung nakapasok ka. Kasi 25 participants lang ang allowed. Or parang yung subsidized siguro. Hanggang 25 lang yung kaya nila. So, maghihintay ka ng email confirmation kung you were included dun sa first 25. And I'm sure, kasi 7 o'clock, gising na ako, nagre-refresh na ako nung website. Wala pa din yung form. Hanggang nag 7:02, doon lumabas. Tapos, ang bilis kong nag-register. So, sabi ko, sure ako na makakapasok ako eh. So, ayun. Tawag dito. Nakatanggap ako ng email kahapon na, confirmed, and I have to pay the $10 within the next 48 hours or else ibibigay yung slot ko sa iba. So, sabi ko, timing lang din kasi pupunta ako today sa school. So, yun ang una-una ko ginawa pagdating ko. Pero medyo natagalan ako nung nagbabayad kasi problema sa system. Hindi nila mahanap. So, anyways, ayun, nagbabayad na ako. Tapos, diretso na ako dito sa naloxone training. So, it's actually, naloxone is a drug that not reverses, pero helps for temporary help. Kapag meron kang na-encounter na tao na unconscious dahil sa overdose. So, you know that opioid, hindi ko alam yung talagang hanggang saan yung basta, I know it's legal, pero kung hanggang saan, hindi ko alam. Pero there are instances, marami kasing instances na nagkakaroon ng overdose sa paggamit ng yan, responding to stimulant, overuse, and overdose. So, siguro to help na rin, parang kahit yung civilian people, tinitrain and binibigyan na ng kit, alam mo na ganun ka talamak, di ba? So, yan, we got to take this home. Wala kami nayara sa training na to. So, we have 3 vials, 3 doses nitong naloxone. This is, safe to use. Kunyari ako, wala akong overdose or whatever. Kahit injectionan mo ako nito, walang effect sa akin. Pero kung ikaw, may overdose ka, may effect sa'yo. We'll give you temporary relief. Kasi yung mga na-overdose, usually, nahihimatay, walang malay. Tapos yung breathing nila is either not breathing na or parang very slow yung breathing. So, this will help. So, yan. May 3 doses, may 3 injection, may gloves. Meron din dito, hindi ko bubuksan. Pero, pagka magagawa ka ng CPR, may plastic. Para hindi mo naman lips to lips talaga kayo. Tapos, ayun. Ano pa? May alcohol swab. So, yun lang. Sabi ko, might as well. And then, may brochure dyan. So, tinuruan kami kanina kung paano siya i-administer. And we had the chance to try it sa dummy. Meron talagang... Here, Bertus. Okay. Meron talagang dummy kanina na in-injection na namin. Pero, syempre, yung laman ng vial is tubig lang. Hindi yung gamot mismo. So, yun. Tinuruan kami kung paano siya kuhanin from the bottle or from the vial. Tapos, saan siya i-injection. So, maganda siya sa, sa thighs. Yun ang recommended. Kasi parang in 8 minutes daw, na-absorb na ng muscle. Compared sa, dito sa arms, aabutin ng mga 30 minutes. So, fastest is sa thighs. So, yun lang. At least we learned something new today. And then, yung sa first aid training ko ay sa March 2. That is a Saturday. And it's a whole day, 9 to 5 training. Kasi, there's a lot. So, may mga CPR doon. May mga dummies din doon. And, yeah. Good to have, first aid certificate. Si Vince kasi, nagganon na siya sa Singapore. Nag-train din siya for first aid. Anyway, siguro that's it for this vlog. Wala na tayong ganap. Tayo ay
back to job hunting, and wish us luck tomorrow sa interview namin ni Sheena Marie. And morning, very early morning, maaga pala ako matulog din today dahil nga meron tayong event, volunteering event sa school tomorrow at mga bigating tao yung nandun. Like, the president and CEO of the school will be there. Kaya, we have to be early. Anyways, ayun lang. Thank you guys for watching. I'll see you on the next vlog. Bye!